Praise the Lord. Hello world. Welcome po muli sa ating morning tilaok. Ito po si Brother Jomel Asinas ng Sanctuary Church Community Fellowship International. Salamat po sa mga patuloy na sumusubaybay at patuloy niyo po kaming samahan sa pagbasa ng salita ng Diyos. In the book of Isaiah 12 verse 2, Look, God, yes, God is my salvation. I will trust and not be afraid. For the Lord is my strength and my song, and He has become my salvation. Let us all pray. Hallelujah. Hallelujah, Lord Jesus. Minsan pa, Panginoon, nagpapasalamat po ako sa kabutihan mo. Thank you for another day of opportunity na makapamahagi ng iyong banal na salita. Dalayan ko rin po, Panginoon, ang iyong pagbasbas sa mensahe mo ngayong umagang ito. At basbasan mo rin po ang puso't isipan ng mga makikinig, Lord God. Salamat po. In Jesus' name, Amen. So, ang prayer focus po natin for today is pray to stand firm in God's salvation. Confidence that He is our strength, our refuge, and our defender in all circumstances. At sa atin, ang mensaheng ito pinamagatan ko pong stand firm for God. Alam ko, aware naman tayo sa nangyayari sa paligid. Dahil dito tayo namumuhay sa earth, dito tayo, buhay pa tayo, namumuhay tayo, kasama ang mga believer o ang mga unbeliever. Hindi tayo exempted sa kung ano man yung nararanasan ng mga nangyayari ng world. At lalo na dito nga po sa bansa natin, bansang Pilipinas, alam ko, alam nyo rin po yung nangyayari yung mga pangyayari sa paligid. Pero salamat sa Diyos dahil nakakakilala tayo sa Kanya. Ang advantage natin, meron tayong masasandalan, meron tayong malalapitan, at alam natin yung the best thing to do. Alam natin kung ano yung dapat na gawin. So, sa mga iba't ibang mga nangyayari, minsan parang gusto na natin na tayo na yung mag-judge, di po ba? But as a Christian believer, hindi tayo tatayo sa kung saan panig o partido. Tatayo tayo sa panig ng Diyos. Diyan tayo makakasiguro na nasa tamang tinatayuan tayo. Wala tayong ibang papanigan kundi yung righteousness ng ating Panginoon Diyos, kundi yung Word of God. Sabi nga sa Proverbs 18:10, the name of the Lord is a strong tower. The righteous run to it and are safe. Wala naman tayong ibang masasandalan. Wala tayong ibang malalapitan, kundi ang ating Panginoong Hesus lang. Di ba? Sabi nga po sa Matthew na kahit yung mga maya, iniingatan niya na walang pwedeng lumaglag. Ano pa kaya tayo na nilikha sa wangis ng ating Panginoon? Sa ating, the best thing we can do is to put our trust in Him. So meron po akong mga tatlong points po dito. Stand firm for God because, unang-una, He is the source of everything. Kung ano man yung meron tayo ngayon, dahil sa ating Lord. Minsan, kaya tumatagal yung problema, dahil na rin po sa atin. Wag tayong kung sino-sino pa yung sinisisi. Alam niyo ba kung bakit? Dahil madalas ito po nakakalungkot, nilalagay natin si Lord sa ating last option. Imbis na si Lord ang gawin natin una, imbis na kay Lord tayo sumandal, si Lord ang lapitan natin, kay Lord tayo unang lumapit, sa Kanya tayo unang tumawag in times na may mga pinagdadaanan tayo, kung kani-kanino po tayo pumupunta at lumalapit. Pero naisip po ba natin na kung si Lord agad
yung una mong nilapitan nung time na down ka, sigurado po na makakahanap po tayo kaagad ng sagot. Always keep in mind na siya ang source ng light natin. Ano man yung meron tayo ngayon, yung talent o ability o skilled ng bawat isa, siya lang po ang source niyan. Yung mga gift na meron po tayo, siya lang po ang source ng ating Panginoon Diyos. Kaya sa atin, kanino tayo lalapit o kanino tayo pupunta? Di ba Apostle Peter, sinabi nga ni Apostle Peter, Lord, kanino pa kami pupunta? Ikaw ang nagbibigay ng buhay. Na dapat na ganun din po yung maging mindset natin. Sino pa po ba nagbibigay ng lakas sa atin? Di po ba wala ring iba kundi ang ating Panginoon? Siya ang nagdidepende sa ating defender, nagsisilbing refuge. Kaya wala tayong ibang masasandalan, wala tayong ibang matatayuan, kundi sa panig ng ating Panginoon Diyos. Number 2, He knows everything. Kaya nga na sinabi niya sa kanya salita na kahit yung bilang ng buhok natin, alam niya. At kaya, di ba, madalas natin naririnig na hindi tayo bibigyan ng pagsubok ng Panginoon na hindi natin makakayanan. Alam niya yung capacity natin. Minsan, di ko alam kung meron nakakapag-isip dito na nasasabi natin, unfair si Lord. Kasi mas mabigat yung nararanasan ko kaysa sa nararanasan niya. Alam niyo po mga kapatid na instead na isipin mo yan, isipin mo na lang na mas malaki ang tiwala sa iyo ng ating Panginoon Diyos. Dahil mas malaki yung testing na binibigay niya. Dahil sa totoo lang po mga kapatid, yung tayong mga nananampalataya sa Kanya, mga totoong believers ng ating Panginoon Diyos, mas mabibigat ang challenges na hinaharap natin. Lalo na't pag humaharap na tayo sa Word. Lalo na't pag nakikisalamuha na tayo. Pero sa atin, alam ni Lord yan. Kung meron man may mga pinagdadaanan ngayon, alam ni Lord yung pinagdadaanan mo. Isipin mo na lang na may tiwala sa iyo si Lord. Kaya mong pagtagumpayan yan. Basta kay Lord ka lang lalapit at kay Lord lang tayo sasandala. Number 3, His will makes happen. Kung ano yung kalooban niya, yun yung magaganap. Si King David nga po, alam nyo naman yung istorya ni King David. Ang dami niyang pinagdaanan, yung hari siya. Hari na siya pero hindi pa rin siya makaupo sa trono. Dahil kaliwat kanan, gustong humanting sa kanya. Nandun pa si Haring Saul. Pero dahil will ni Lord na maging hari siya, itinalaga siya. Kahit ano pa yung hadlang, mangyayari at mangyayari yan. Kaya sa atin, will ni Lord na iligtas niya tayo. Kung alam po natin na may purpose ang light natin, alam natin na may gagawin tayo sa kingdom ng ating Panginoon. May purpose ang pagkatawag niya sa atin. Ano man yan mga kapatid, huwag tayong lalayo. Dahil kung ano ang kalooban ni Lord, mangyayari po yan. Kadalasan, kaya hindi nangyayari ang kalooban niya dahil tayo na rin po mismo ang lumalayo at humihiwalay sa ating Panginoon. Sa atin, just give our full trust in Jesus. So huwag tayong matakot na kasama talaga sa buhay yan. Pero isipin natin, ano man yung mga persecution na nangyayari, nandyan ang ating Panginoon Diyos, ang ating defender. Andyan ang magsisilbing refuge natin in times sa mabibigat na testing na pinagdadaanan natin. Kay Lord lang po tayo lalapit at
si Lord lang yung mismong lalapitan natin. Wag na tayong tumingin sa iba. Laging focus lang sa ating Panginoon Diyos. So, let's stand firm for God because He is the source of everything. He knows our capacity and His will make it happen. So sa atin po, hindi ko alam kung ano man yung pinagdadaanan nyo ngayon, mga nakikinig ngayon, mga nanonood at nakikinig sa ating morning tilaok. Sa atin, andyan po ang ating Panginoon. Gawin natin siyang first option. Again, dito nga po sa ating prayer focus, pray to stand firm in God's salvation. Confident that He is our strength, our refuge, and our defender in all circumstances. Andyan lang po ang ating Panginoon Diyos na nagsisilbing kublihan na atin, sandalan at defender. Let us all pray. Pray po tayo. Hallelujah. Hallelujah, Lord Jesus. Minsan pa, Panginoon, nagpapasalamat po kami sa patuloy na pagpapaalala ng iyong banal na salita na ikaw lang po ang aming malalapitan, ikaw ang magsisilbing aming kublihan sa mga panahon na nangihina kami, panahon po na hindi namin alam kung sino lalapitan, kung saan pupunta. Salamat at nandyan ang iyong banal na salita na patuloy na nagpapaalala sa amin na ikaw po ang aming sandigan, ikaw ang aming walang ibang malalapitan kundi ikaw po, Panginoon Diyos. Lord, patuloy na pinagpe-pray ko po sa inyo yung mga puso na magkaroon ng pag-asa and faith to use every challenge, detour, seasons of waiting to draw them nearer to God. Na marami pa pong taong tatanggap sa iyo, lahat ng mga believers, mga naniniwala sa iyo, patuloy mo pong patatagin ang faith nila, lalo na't ngayon yung bansa namin may pinagdadaanan. Lord, ikaw pong patuloy na manguna. Panginoon, kahabagan mo po ang bansa namin, Lord Jesus. Salamat po, Panginoon, at inangking ko na ang tagumpay sa oras na to. At alam ko rin po na hindi maiksi ang iyong kamay upang hindi mo po maabot yung mga kababayan po namin. At sa mga nakikinig ngayon na may mga pinagdadaanan, abutin mo po sila, Lord Jesus. Bless mo po, Panginoon, mentally, physically, spiritually, financially, Lord Jesus. Salamat po. In Jesus' name, amen. So, sa bawat isa, God bless po.